So ngayon guys, ang gagawin natin, ibababa namin yung tangke. Sana mabidyohan ko yung pagbaba ng tangke guys, at saka yung kanyang floater para makita nyo. So problema, busy tayo, pero sige lang. Kukuha na natin ng idea, basic projects pa rin. So ang gagawin nyo dito, ang technique, ibababa nyo yung tangke, tapos ititest nyo yung, yung floater. Yung floater guys, kasi ibabaw, yan yung meron parang ano yan parang merong floater doon na mag-float, mag up and down kung mag level yung gauge nya. So kailangan ma-reading yun. Pero kung halimbawa sira na, kailangan mo siyang palitan. Okay? So yun, kailangan babawain yung tangke para makuha niyo yung floater, para makuha niyo yung supply punta doon. Yung wire na yan na nakakonect, wait lang, bukutin ko lang ayun, hindi ko makuha. Sige, hindi madukot. So basta yung isa na yun, yung wire na yun nakakonect sa floater, isang pin lang yan, diretso na yun sa ano mo, sa floater mo, floater gauge, sa fuel gauge mo dun sa dashboard dito guys. Okay, so ayan na guys, tatanggalin na, tinanggal ko na to kanina kasi medyo busy ako. Emergency landing kasi itong pagka-vlog ko na to, kasi nga may nag-request sa atin yung sira daw yung floater nya, yung sa gauge. So, hindi niya alam paano siya titirahin. Wait lang okay, so ayan na, tinanggal na natin yung yung dashboard. So makikita nyo dito guys, talagang reparado na siya, wala na siya mga bulb. Ayan, so ibig sabihin repair na to, o talagang sira na talaga siya. So ang problema nito ganito, wala na mga bulb, sira na rin. Ang problema nito, yung kanyang basic pointers pa rin guys. Ito yung kanyang speedometer na nakatuhog naman dito. Ayan, yan, ito, yan o, parang niya, pinaka idle needle nya. So pag umikot yan, automatic iikot ito, doon siya magkakaroon ng RPM, ng kanyang kilometer per hour, saka iikot. Okay, so yun yung mga basic pointers. So ngayon ito yung niya, yung kanyang fuel gauge. So sira na yung yung guys, naka built in kasi ito. Dito na portion yung kanyang sa FU. Yung FU, yan yung mechanism nya, buo na yan. So ibig sabihin, may connection dito sa loob. So ang mangyayari niyan, hindi mo siya mare-repair. So ibig sabihin, kailangan mo magpalit ng ganito, buo na. Pero kung lang, mga linya lang, magawan pa ng paraan yan guys. Pero once na eto na ang masira, hindi na mo na kayang repairin, kasi unrepairable ito replaceable lang talaga yung especially yung yung temperature nya. Ayan, pag once na magkaroon ng diferensya, palit ko talaga nito. Yun ang saklap nito guys. Okay, so anong gagawin natin is magbibili muna tayo ng pyesa, i-try natin para malaman din kung andar ba siya o gagana ba yung o hindi. Okay, para malaman din yung sistema kung ano yung dapat naman palitan. So ito, kailangan itong palitan to. So bili mo tayo yung pyesa.